Ang uri ng Vero na ito ay talagang kakilakilabot kapag ang nahawaan ay nakalabas sa labas. Mamamatay sila sa pagka-suffocate ng walang anumang babala. Ang bida na si Mark, dahil sa pag-aaway nila ng asawa niya, ay halos sa opisina na lang tumitira nitong mga araw na ito. Kaya naman hindi niya sinasadyang maiwasan ang unang pag-atake. Gayunpaman, nang gusto na niyang umuwi para humingi ng tawad sa asawa niya. Doon niya napagtanto na hindi niya namalaya na nahawaan na pala siya. Ang bilis ng pagkalat ng Vero ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi pa man nakakagawa ng paraan ng gobyerno para labanan ito. Gumuho ang kaayusang panlipunan sa maikling panahon. Ang mga nakaligtas na maswerte ay napilitang matrap sa loob ng mga reinforced concrete building. Kahit na pansamantalang ligtas sila, ngunit paubos na ang supply ng pagkain at tubig. Ang kumpanya kung nasaan si Mark ay nagtipon ng maraming nakaligtas. Pagkatapos ng 3 buwang paghuhukay, sa wakas ay nakagawa sila ng butas sa pader ng subway tunnel. Nangangahulugan ito na ang lahat ay maaaring pumunta sa kahit saan sa lungsod agad na naisip ni Mark ang kanyang asawa sa bahay. Ngunit sa loob ng tunnel ay walang mga bagay na pagbabatayan. Walang mga karatula at lahat ng mga poste ng signal ng mobile phone ay hindi gumagana. Para makauwi, kailangan niyang umasa sa GPS Satellite Positioning System. Matagal naghanap si Mark at sa wakas ay nakakita ng isang kotse na mayroong positioning system, ngunit sayang at nauna na itong kinuha ng iba. Kaya't nag-ingat siyang maghanap at sa wakas ay nakumpirma na ang positioning device na iyon ay kinuha ni Enrique, ang namamahala sa kumpanya. Naglakas loob si Mark na pumunta sa opisina nito, at humiling na hiramin ang positioning device para makauwi at makasama muli ang kanyang asawa. Bilang ganti, espesyal ko pang dinala ang mga kagamitang cocker. Kolekta ko bilang bayad, sayang at bukod sa flashlight, wala talagang interes si Enrique sa iba. Nang makitang walang epekto ang pakiusap, nagsagawa si Mark ng huling paraan, kung hindi ka sasama, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa tracker ni Enrique, at nagalit si Enrique. Ngunit sa huli, pumayag pa rin siyang sumama kay Mark. Nang maging handa na ang lahat, sinimulan ng dalawa ang kanilang paglalakbay sa ilalim ng lupa na puno ng panganib. Sa puntong ito, ang subway tunnel ay naging kanlungan na ng sangkatauhan. Nahaharap sila sa lumalalang kakulangan sa supply. Ang makahuli ng isang daga ay sapat na para mapasaya sila sa buong araw. 2 taong may mabigat na kalooban ang nagtungo sa isang istasyon ng tren. Natuklasan nila na mas maraming nakaligtas ang nagtipon doon. Bumuo ito ng isang maliit na palengke. Ang kapaligiran ay puno ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan. Habang sila ay nakatulala, isang magnanakaw ang humablot sa kanilang backpack na naglalaman ng GPS device. Dahil sa desperasyon, hinabol sila at tumakbo sa gitna ng masikip na tao. Aksidenteng nakarating sa itaas na palapag ng istasyon ng tren. Ngayon lang niya napagtanto na may kasabwat pa pala ang magnanakaw na iyon. Sinubukan ni Mark na manatiling kalmado at sinubukang kausapin ang pinuno, ngunit ang resulta ay nakita niyang ipinakita ng kabilang panig ang badge ng pulis at baril. Sa puntong ito, napagtanto na ni Mark na ang dating sibilisasyon ay matagal nang nabulok at naging batas ng kagubatan. Gayunpaman, ang kuryente ng lungsod ay eksaktong sa oras na ito. Tuluyang bumagsak, agad na sumugod si Enrique at nakipagbuno sa pinuno. Nakuha ni Mark ang tracker nang biglang may putok ng baril mula sa likuran. At saka umatake si Enrique at napatay ang pinuno. Kasunod nito ay isa pang putok na nagpabagsak sa isa pang tauhan. Nang makita nilang papalapit ang iba, nagmadali silang tumakas sa lugar. Dahil sa kaguluhan ng mga tao, nakatakas sila sa mga humahabol sa kanila. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay dahil sa tracker. Napansin ni Mark na si Enrique ay laging nangongolekta ng iba't ibang uri ng buto. Lubos siyang nagtataka sa kanyang kalooban. Hindi makalabas ang tao para kunin ang mga buto na iyon para saan pa. Ngumiti lang si Enrique nang hindi sumasagot at kinuha ang GPS device para tingnan. Kailangan lang lumiko sa paanan ng kanal sa unahan para makarating diretso sa apartment kung nasaan siya. Hindi nagpabeye si Mark at maingat na sinuri ng maraming beses. Sa wakas ay natukoy niya ang eksaktong lokasyon ng apartment building. Kinuha niya ang inihandang tangke ng gas at ikinabit ito sa tubo. Samantala, kinuha ni Enrique ang baril na kakarampot niyang nakuha. Gayunpaman, dahil sugatan ang kanyang braso, ilang sunod-sunod na putok ang hindi tumama sa target. Nang makita na isa na lang ang natitirang bala, mabilis na kinuha ni Mark ang baril. Kahit wala siyang karanasan sa pagbaril, mayroon siyang matinding paniniwalang nagtutulak sa kanya.
Pagkatapos ng isang putok, agad na sumiklab ang apoy. Nang mawala ang usok at alikabok, lumitaw nga ang butas gaya ng inaasahan. Dahan-dahang gumapang palabas ng imburnal ang dalawang tao, at natuklasan nilang marami pang nakaligtas sa loob ng gusali. Gama ng pakiramdam ni Mark, ngunit nang makarating siya sa pintuan ng kanyang bahay, nakita niyang nabuksan na ang kandado. Pagkatapos ay nakita niya ang mga mata ng isang estranghero. Sa peephole, bumagsak si Mark sa lugar. Gamit ang kanyang mga kamay, walang tigil niyang sinuntok ang pinto ng silid, at sa wakas, sa tulong ni Enrique, sapilitang pumasok ang dalawa sa bahay, at ang lalaki sa loob ay labis ding nag-aalala. Habang nag-aaway ang dalawang panig, isang mag-ina ang tumakbo palabas mula sa silid tulugan. Mula sa paliwanag ng babae, nalaman ni Mark na ang tatlong magkakapamilya ay tumakas at nagtago dito. Dahil walang tao sa bahay, pansamantala silang nanatili. Hindi sila sinisi ni Mark, bagkus ay nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Nang makita ang lahat na patuloy na umiling, napabuntong hininga na lang siya at pumasok sa kwarto. Ngunit sa loob ay nagulat siyang nakakita ng isang resibo ng check-up. Buntis pala ang asawa ni Mark, ngunit wala siyang alam tungkol dito, na nagpaalala sa kanya sa simula ng pagkalat ng biro. Sa TV ay ipinapakita ang sitwasyon ng impeksyon sa iba't ibang lugar. Ngunit sina Mark at ang kanyang asawa ay nag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng anak. Naramdaman niyang talagang handgal ang magkaroon ng anak sa panahong ito, at ang sinabi niya ay lubos na nagpagalit sa kanyang asawa. Nagkaroon ng malaking pagtatalo ang dalawa. Akala ni Mark, nagtatampo lang ang asawa niya kaya nagdamdam siya, at nagtungo sa kumpanya para mag-overtime. Ang resulta, ang overtime na ito ay tumagal hanggang sa katapusan ng mundo. Sa panahong iyon, tinawagan din niya ang asawa niya. Ngunit ang sumasagot ay ang matalik na kaibigan nito. Pagkatapos, nawalan ng bisa ang signal ng cellphone. Tuluyan nang naputol ang komunikasyon ng mag-asawa. Nang makita ni Mark ang medical certificate, hindi niya napigil ang maiyak. Naiisip niya kung gaano kasakit ang naramdaman ng asawa niya noon. Ang dami-daming pagsisisi at pagkakasala ang bumabalot sa puso ko. Hanggang sa nagmamadaling pumasok si Enrique para ipaalala na nakahanap na sila ng mapagkukunan ng tubig. Ang tubig ulan na tila karaniwan lang noon. Sa panahon ng apokalipsis ay naging pinagmumulan ng buhay matapos mapuno ang mga bote ng tubig. Nagpaalam si Mark sa mga panauhin dahil wala ang kanyang asawa. Nagpasya siyang pumunta sa pinagtatrabahuhan nito. Ngunit hindi pumayag si Enrique sa ideyang iyon, sa simula ay napagkasundoan lang na ihatid si Mark pauwi. Ngayon na natapos na ang misyon, kinuha niya ang flashlight ni Mark para sa sarili niyang gamit. Hindi talaga pumayag si Mark sa asawang hindi pa alam kung buhay o patay at sa hindi pa isinisilang na anak. Na hindi niya kayang baliwalain ang pangako nila, agad silang nag-away. Hanggang sa aksidenteng nabasag ang flashlight, unti-unti silang kumalma, naglabas ng saloobin si Enrique kay Mark. Ang ama niya ay na-stroke 3 buwan na ang nakalipas, at kasalukuyang nasa ospital. Ang dahilan kung bakit siya umalis sa kumpanya ay para alagaan ang kanyang ama. Nanahimik si Mark pagkatapos makinig, sa wakas ay nagpasya siyang sumama kay Enrique. Muna sa ospital bago hanapin ang kanyang asawa. Ngunit bago iyon, kailangan nilang lutasin ang problema sa ilaw. 2 tao ang naghanap-hanap sa dilim patungo sa isang simbahan at sa kabutihang palad ay nakahanap ng ilang lighter. Ngunit sa sandaling sindihan nila ang apoy, biglang may narinig silang ungol ng mabangis na hayop mula sa likuran. Ang 2 may hawak ng matutulis na patpat ay lumapit upang siyasatin. Ang resulta ay sa susunod na sandali, isang brown bear ang lumabas mula sa dilim. Takot na takot silang 2 at tumakbo. Sa gitna ng kaguluhan, si Enrique ay natapilok at natamba. Nakita ni Mark na tila malapit na siyang mamatay, kaya tumakbo siya malapit sa pinto at biglang huminto. Pagkatapos ng isang segundong pag-aalinlangan, sumugod siya at sinaksak ng malubha ang oso gamit ang kanyang patpat. Nakaligtas si Enrique sa panganib, kinuha ang sulo at naghanda silang magsama-samang lumaban. Ngunit sinabihan siya ni Mark na itapon na ang sulo bago pa man makarating ang dambuhalang oso. Ginamit niya ang sahig bilang sandalan para sa matulis na poste. Matapos mapatay ang oso, nagkaroon sila ng barbecue party. Ang bihirang karanasang ito sa apocalypse ay tuluyang nagtanggal ng agwat sa pagitan nila. Samantala, may ibinahagi si Enrique na impormasyon kay Mark. Ang sakunang ito ay marahil hindi nakatutok sa sangkatauhan, kundi ang modernong sibilisasyon na may umuunlad na teknolohiya. Dahil nang sumiklab ang bagong Vero, narinig niya sa radyo na ang ilang tribong primitive at mga nomad ay immune sa Vero.
Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa, biglang may kumislap na ilaw ng flashlight. Agad silang naging tensyonado dahil sa panahon ng apokalipsis. May mga taong mas nakakatakot pa kaysa sa Vero. Sa kabutihang palad, ang kabilang panig ay mga ordinaryong refugee lamang. Sinamantala ni Enrique ang pagkakataon upang magtanong ng balita, ngunit nagulat siyang nalaman na ang sentral na ospital kung nasaan ang kanyang ama ay nagkaroon ng sunog. Halos hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang narinig. Naghahabol na tumakbo patungo sa pinakamalapit na labasan at diretsyong umakyat sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ngunit ang nakita lang niya ay ang malaking sentral na ospital na ngayon ay puro itim na usok na lang ang bumabalot. Si Enrique ay lubos na nawalan ng pag-asa, binuhat ang upuan at sinira ang bintana. Nararamdaman ang malakas na hangin na humahaginit, nagpa siya si Enrique na iwanan na ang isumpa ang katapusan ng mundo. Habang si Mark ay labis na kinakabahan, nagsasalita ng walang kabuluhan habang palihim na lumalapit. Sinamantala ang pagkawala ng focus ng kabilang panig, mabilis siyang tumakbo at hinayla pabalik ang matanda. Ngunit kahit nailigtas niya ang buhay ni Enrique, hindi niya naman nailigtas ang kanyang nasirang puso. Pagkatapos kumalma, kinuha ni Enrique ang mga buto na nakolekta niya sa daan. Sinabing ito ang pagpapatuloy ng pag-asa at hiniling kay Mark na ingatan ito ng mabuti. Sa huli, kinuha ni Mark ang mga buto at ang tracking device at nagtungo mag-isa sa underground parking lot, kung saan matagumpay siyang nakarating sa mall, kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Ngunit dito, maliban sa ilang nakakalat na bangkay, wala siyang nakitang kahit isang buhay na tao. Nagmadali si Mark papunta sa tindahan ng libro na binuksan ng asawa niya at ng matalik niyang kaibigan. Sa loob ay wasak at sira, may bangkay ng isang estranghero na nabubulok sa sahig. Hindi sumuko si Mark, patuloy siyang naghanap ng karagdagang ebidensya tungkol sa kanyang asawa. Sa wakas ay nakita niya ang mensaheng iniwan ng matalik na kaibigan ng kanyang asawa para sa kanyang ina. Sa salamin, hindi kami makakaalis, maaari lang kaming pumunta sa supermarket. Muling nagningning ang pag-asa sa puso ni Mark, nagmadali siyang tumakbo patungo sa supermarket sa pinakamababang palapag ng mall, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay ginawang isang kuta ng mga nakaligtas. Matibay at hindi mapapasok, tinitingnan siya ng mga gwardya ng may pag-iingat. Siya ay isang intruder. Mabilis na kinuha ni Mark ang larawan ng kanyang asawa, at ipinaliwanag na siya ay narito upang hanapin ang isang tao. Ang lalaking namumuno ay natigilan sandali. Naalala niya na may isang buntis na babae ngang dumating noon, kaya't nagbigay siya ng senadorya sa kanyang mga tauhan na pumasok at mag-imbestiga. Masayang nagpasalamat si Mark. Biglang may narinig siyang kakaibang ingay sa likuran. Lumingon siya at sinindihan ng lighter. Nataranta nang makakita ng isang maitim na mukha. Natakot si Mark at gamulong sa lupa. Nakita niya ang hindi mabilang na mga tulisan na lumabas mula sa dilim, may dalang mga armas. Sumugod sila diretso sa supermarket. Isang madugong digmaan para sa mga mapagkukunan ang biglang sumiklab. Hindi alam ni Mark kung sino ang tutulungan, kaya sinamantala na lang niyang pumasok sa loob. Sabik na tinawag ng lalaki ang pangalan ng kanyang asawa at sa wakas ay nakita niya ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa sa gitna ng kaguluhan. Matapos magtanong, nalaman niya na noong nangyari ang sakuna, ang kanyang asawa ay nagpatingin sa doktor. Ang ospital na iyon ay hindi kalayuan sa mall. Mabilis na tumakbo ang dalawa palabas ng supermarket, ngunit hindi nila inaasahan na babagsak ang nasusunog na bubong. Eksaktong hinati sila sa dalawa nang makita nilang papalapit na ang apoy. Ang matalik na kaibigan ay maaari na lamang itulak ang malaking pinto sa likuran. Ang sikat ng araw na tumatagos ay parang isang uhaw sa dugo na halimaw. Naiisip niya ang kakilakilabot na Vero na binabanggit nila. Kaya hanggang kamatayan ay hindi siya naglakas loob na lumabas. Sinubukan ni Mark na pigilan ang sakit at bumalik para hanapin ang kanyang asawa, ngunit may isang tulisan na sumugod at nagpatumba sa kanya sa lupa. Sa kritikal na sandali, lumitaw si Enrique at pinatumba ang tulisan. Mukhang hindi mo pa rin ako kayang wala. Puno ng emosyon ang mga mata ni Mark, pagkatapos nito ay sinaksak ng isang magnanakaw si Enrique sa tiyan. Pinatumba niya ang kalaban sa isang suntok. Nang handa na siyang tapusin ito, bigla siyang huminto. Dahil ang kalaban ay isa lamang bata, itinapon ni Enrique ang sandata at pinatakas si Mark mula sa supermarket. Gamit ang mapa, nagtungo sila sa maternity hospital. Hindi nila inaasahan na tuluyan nang nablock ang underground tunnel. Tanging ang pinakamalapit na gusali na lang ang mapagpipilian ni Mark para makabalik sa ibabaw.
Ang lugar na ito ay isang kanto lang ang layo mula sa ospital kung nasaan ang kanyang asawa. Upang mahanap ang kanyang asawa, sinuri niya ang bawat palapag sa pamamagitan ng salamin ng bintana. At talagang nakita niya ito. Julia, sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, napaiyak ang magkasintahan sa sobrang emosyon. Ngunit pagkatapos ng panandali ang kagalakan, ang malupit na realidad ay lumitaw sa kanilang harapan. Paano sila makakatawid sa kalsadang iyon? Gusto sanang humingi ng payo ni Mark kay Enrique ngunit napagtanto niyang malapit nang hindi na makayanan ni Enrique. Dahil sa sobrang pagkawala ng dugo habang siya ay mamamatay, pinagbilinan niya si Mark na kailangan niyang lumabas sa pintuan na iyon. Dahil may naghihintay sa kabilang panig, pinayuhan siya na huwag mawalan ng pag-asa. Dahil walang makakahula kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Pagkasabi ng mga salitang ito, si Enrique ay tuluyang pumikit magpakailanman. Pinatatag ni Mark ang kanyang damdamin at dahan-daang lumapit sa pintuan, na parang mga binhi ng pag-asa sa kanyang kamay. Matatag niyang binuksan ang malaking pinto nang lumabas siya sa kalsada. Isang matinding pakiramdam ng pagka-suffocate ang biglang dumating. Mabilis na nanlabo ang kanyang isip. Bawat hakbang ay parang tumatapak sa tinik, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa minamahal na anino. Sa kanyang pagkalabo, nakita ni Mark ang nakangiting mukha ng kanyang asawa. Akala niya ito ay ilusyon ngunit hindi niya inaasahan na talagang nakatawid na siya sa kalsada. Sa wakas, nagkabalikan sina Mark at ang kanyang asawa at hindi nagtagal ay ligtas na ipinanganak ang kanilang anak. Ang mga binhi na iniwan ni Enrique ay namumulaklak na. Mabilis na natuklasan ni Mark na ang kanyang anak ay hindi naapektuhan. Dahil sa Vero, hindi alam kung kailan nagsimula muli ang mundo sa isang bagong siklo ng buhay. Dahil lahat ng mga batang ipinanganak pagkatapos ng sakuna ay malayang makakalabas, samantala, ang mga nakaligtas ay nakaranas ng matinding paghihirap tulad ni Mark, nananatiling nakakulong sa mga kulungan ng semento at bakal. Marahil ito na nga ang tunay na katapusan ng mundo. Ang sakuna ng Vero na tila walang katuturan, ay sa katunayan ng matinding paglaban ng kalikasan, laban sa mga epekto ng ebolusyon ng sibilisasyon, na dulot ng tao, at mag-isip tayo, habang ginugugol natin ang buong araw sa bahay na nag-i-scroll sa telepono. Gumagamit ng social media para makipag-usap at maramdaman ang mundo sa pamamagitan ng screen. Hindi ba't isa rin itong uri ng pagkakulong sa sarili natin?